Ano naman yung opinion mo regarding mental illness, specifically depression sa mga working class? Di ba yung working class, yun yung mga taong pagod na pagod? Oh, one of the things that I love about the Bible is God commanded us to have a Sabbath, and that's rest. You have to identify. Dumating din naman ako sa point ko na pagod na pagod. Kasi kailangan kong mag-strive to meet the basic needs. But at the end of the day, I'll do what I can. I will rest and trust God that He will bless me. Meron din kasi talagang impact kapag hindi ka nagpapahinga. Yes, scientific. Kapag natutulog ka, merong mga toxins na ine-erase yung memory mo. If hindi ka nakakatulog ng malalim, andun lang siya. Kaya nga magugulat kayo. Pag natulog ka, ang ganda ng gising mo. Yung parang, pwede, nagbasa ka lang, ang dami mo nang na-memorize. Tsaka yung 15 minutes nap. Halimbawa, kung pipiliin mong matulog, imbis na mag-lunch break, yung 15-minute rest na yun, ang laki na rin ng booster sa energy level mo. Kaya yung mga working young adult, dapat balance. And money will not make you happy. Sometimes nga, yung simpleng kamatis, tuyo, itlog, nakape ka, slow morning, hindi mo kailangan kumain ng steak para maging masaya. Ang nakikita ko kasing trend ngayon, kaya ang taas ng problem sa pag-iisip is because of the social media. We tend to compare. Karamihan naman sa social media, edited yan. So, parang feeling mo ngayon, kawawang-kawawa ka. So, babalik ako, balanse dapat. Yung social media, meron siyang benefits, pero meron din siyang negative effect. Pipili ka lang anong i-absorb. Parang choose your own battle. Yes. Okay. Knife. Yung knife, pwede mong gamitin para makapag-slice ng kakainin mo. Gamitin para saktan mo yung sarili mo. You just have to learn how to manage things and to balance things. Ang nagiging problem talaga ngayon sa mga young adult. Gusto ko. And being grateful of what you have is one of the things that helps your mental health. Totoo. Malaking factor siya. Parang kapag gumising ka na, Monday na naman. Thank you God, Monday na. May work pa rin ako. Makakapag-expect ako ng sasahurin. Unlike na, Monday na naman. Papasok na naman ako. Yes. If mapapansin mo, may mga taong ayaw mong kausap kasi panay negative. Same sa sarili natin. If yung brain natin laging negative, nakakapagod yun. Gising mo pa lang. Hindi ka man lang makapag-good morning. Tsaka kapag nag-negative talk, pangit naman ng araw na. Magiging pangit talaga yun. Kasi iniisip mo sa mind mo na pangit yung araw. Actually, very good yung mo. Kasi out of the abundance of the heart. The mouth speaks. Kahit ang dami mong pera. Hindi ka marunong being grateful. Daliwa na. Halimbawa, tapunan ka ng kape habang papunta ng work. Or, bad mood ka na. Malilate na ako. Pangit na ng araw na to. Versus sa thinking na, late ako. Sige, babawi. Laki ng difference of thought. Sa thinking thought mo na, piliin mo, magdusa ka sa isang mistake or let go mo yung isang mistake na yun tapos magpakataya ako buong araw. Meron akong experience niyan. So, lagi akong maaga. Hindi ako kasi nang nalilate. So, ngayon, nasakay ako ng UV Express. Siguro naka-4 o 5 na. Hindi ako hinihintuan kahit hindi naman siya puno. Parang medyo nababad trip na. Pero, nag-pray na lang ako na, God, may purpose ka. Although hindi rin naman ako late, ayoko lang talaga ng on time. Gusto ko 30 minutes, andyan na. Ngayon, pagdating ko dun sa bababaan ko, 3 sasakyan yung nagbangga. And guess what? 3 UV Express yun. Kung hindi siya lumagpas sa isa ako dun sa mga wala namang casualties. Pero, imagine mo, sometimes, most of the time talaga, God is really protecting us eh. Yung mga parang hindi magandang pangyayari sa mata natin, He is sovereign. He allowed it for our